Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin. Una nating pag-usapan ay itong video na ipapakita ko sa inyo. Ito yung speech, no, sa isang rally ni Attorney Torion, no? May revelasyon po itong si Attorney Torion patungkol po dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa ginawa niya kay former President Duterte. Okay? So, malalaman natin yan kung ano yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ito, hindi ito nabalita ng media, tapos ni-reveal ito, no, ni Attorney Torion. Ngayon natin ito malalaman. Okay? So, mamaya, pag-usapan natin yan. Kung anong revelasyon yan. Eto, pangalawa na ating pag-usapan ay, ito, matindi ito kasi po, itong former Supreme Court Associate Justice. So meaning legit talaga ito kasi former Associate Justice ito na si Adolfo Azcuna. Sinabi niya ito noong April 4, 2025, okay? Na malakas ang paniniwala niya na itong violation, no, sa pagka-aresto kay former President Duterte, no, is talagang klarong-klaro po ang violation na ginawa nila Torre. Okay? So, ito itong si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, magaling ito when it comes sa mga batas. Okay? So, meaning to say, marami pong mga eksperto po sa batas na alam nila na mali yung ginagawa na sa pag-aresto ni Tatay Digong. So marami po ang makapag-confirm. Tapos ang nakakalungkot pa dito, no, kahit alam ng ICC na sobrang mali at merong violation ang nangyari, sabi ni Adolfo Azcuna, the ICC doesn't care. Yun ang pag-uusapan natin kasi po ito po yung posibleng mangyari po kay Tatay Digong. Baka mabayas ang lahat ng mga judges yan sa ICC. Di natin alam At ito lamang po ay mga possibilities. Okay? So mamaya pag-usapan rin natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong magaling na attorney na itong si Representative Marcoleta, no? Na meron po siyang sinabi patungkol po kay former President Duterte. Isang paghahanga na sinasabi ni Marcoleta. Matindi ito. Ipapaliwanag natin ito mamaya at malalaman natin yan mamaya kung ano ang sinabi po ni Rodante Marcoleta, Representative Marcoleta. Okay? At higit sa lahat, guys, ito, nag-trending ito sa social media, itong isang travel advisory sa across the United States of America. Grabe, matindi ito, nagtitrending ito Napahiya na naman ang Pilipinas sa isang travel advisory, no, sa mga airport. Ayan. Mamaya ipapaliwanag natin yan, ipapakita natin yan. Ano itong travel advisory na ito na napahiya itong bansang Pilipinas. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. Like and share. 1, 2, 3, go. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, kung naka-subscribe kayo sa akin yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, may bagong breaking news, at kung nagla-live ang ating channel, ma-notify kayong lahat. Okay? So, sabay-sabay tayo. Mahalagang mag-subscribe lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-subscribe na ba lahat? Okay, simulan natin kaagad. Unahin muna natin itong sinabi ni Attorney Torion.
Video ito ha, ipapakita natin sa inyo at ipapaliwanag natin ito. Okay. Attorney Torion, pasok. Talit di si Digong kay suportahan ka na mo. Tanggalon na mo ang suspension sa SMNI. Tanggalon na mo nang imuhang kaso. Gidawat ba na ni Pastor? Wala. So, ang ibig sabihin ni Attorney Torion dito, naranasan raw ni Pastor Apollo Kibuloy na meron sigurong nag-deal kay Pastor na ibaliwala natin yung kaso mo. Alam naman natin yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, non-bailable. So kaya nga siya ngayon nasa kulungan. So di ko lang alam ha, pero sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Attorney Torion, sinabihan na pala itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pwedeng baliwalain natin itong tanggalin natin itong mga kaso mo. Tapos ibalik natin itong SMNI. Para meron tayong parang ex-deal, no? Pero hindi pumayag si Pastor Apollo Kibuloy diyan. 'Di ba? Ibig sabihin, may bayag si Pastor at may prinsipyo si Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Palakpakan. Kasi hindi naman natin alam na baka ang kapalit ibalik natin ng SMNI, basta wag nyo lang banatan ang administrasyon, 'di ba? Baka ganon yung mga ex-deal diyan, no? Tanggalin natin lahat ng mga kaso mo. Basta wag mo lang suportahan si Tatay Digong. Baka ganon yung ex-deal ha. Ito, analysis ko lang ito ha, mga possibilities. Pero hindi pumayag si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang tamang mga leader na dapat nating iboto. Hindi po mabibili sa pera. Di ba? Patuloy. Tungod kay si Pastor, tinuod nga amigo. Tuna na warrant of arrest si Presidente Rodrigo Duterte. Ito na yung sinabi ko sa inyo ha, na may revelasyon itong si Attorney Torion patungkol po kay Pastor Apollo Kibuloy kung ano yung ginawa niya kay Tatay Digong. Dili na ko ilimod sa inyo nga Senator Bato dugay na kaayuming kaila. Bata pa lang ko kailan ako ni Senator Bato kay puro mi taga Davao del Sur. Ako ang iyang abogado ni anang sa ICC case kuno niya nga wa pa mi kakita. Sa mga hindi nakaintindi ng Tagalog, no? Si Attorney Torion po ang nag-represent bilang abogado po ni Bato de la Rosa. Okay? Gikuha na ko niyang abogado daan. So meaning si Senator Bato de la Rosa, kinuha niya si Attorney Torion bilang abogado. Karon, sulti niya dito mi sa Hong Kong. Tuwan ako sa Hong Kong. Tawag si Senator Bato, March 9 gabi, confirm na nami warrant ni Presidente. Engko ba? Unyaon sa may mong gusto. Tumawag raw si Bato de la Rosa kay Attorney Torion at sinabi ni Senator Bato na Attorney Torion, confirm na may warrant na kami. May warrant na kami ni Tatay Digong. May aaresto na sa amin. Makanong ganyan. Preparahin ako og certiorari. So sabi ni Senator Bato, preparahan mo na ako ng certiorari. Okay? O petition, mandamos. O prohibition. O sige, bisag tuwa ako sa atuang Hong Kong na ako'y mga kauban din ha sa akong gamay nga opisina. Puro mampud na agad magtutudlo og balaod. Attorney Rizada Nolasco, si Attorney Reginald Santiago, ako ang mga kauban din ha. Puro na nagtudlo, dali lang sulti. Okay, you craft a petition for certiorari and prohibition with prayer for injunctive reliefs. Pagka Domingo, gisultian na nako si yes, confirmed good na daw warrant. Gisultian si former President Rodrigo Duterte. Nag-advise dili lamang si ES, uban pang mga abogado. President, ayaw na lang uli. Sabi ni Attorney Torion, nung si Tatay Digong po ay nandun sa
Hong Kong, marami na pala ang tumawag kay Tatay Digong na nag-a-advise sa kanya na huwag ka nang bumalik dito sa Pilipinas dahil nakaredy na po ang administrasyong Marcos para hulihin ka. Merong naka-advise sa kanya ha. Pero anong ginawa ni Tatay Digong? Pakinggan natin. Kaunsay desisyon sa atong pinalanggang presidente, ano muuli man ko? Sa akong kalawa man ko isa, muuli ko, baliti kong ticket alas 4 sa hapon. So sabi ni Tatay Digong na wala naman akong dapat kinatakutan. No? Uuwi ako. Wala naman akong kasalanan. Uuwi ako. Kunan mo ako ng ticket. Uuwi ako. Yun ang sabi ni Tatay Digong dito. Imbes nga alas 4 sa hapon, di-move pa sa buntag. Unsay sulti ni Pastor. Attorney, bisag na atay matabang ni Presidente. Tingnan nyo ha. Noong nalaman po ni Pastor Apollo Kibuloy na si Duterte po ay huhulihin na, ito pa lang si Pastor Apollo Kibuloy, kahit nakakulong na siya, tinawagan niya itong si Attorney Torion. Sinabi niya kay Pastor Apollo Kibuloy, sinabi niya kay Attorney Torion, sabi ni Pastor na, Attorney, baka meron tayong magagawa dito na matulungan natin itong si former President Duterte. Okay? Ito yung kasagsagan na talagang mainit yung issue na huhulihin na si Tatay Digong nung nandun pa siya sa Hong Kong. Okay? Na hindi ito binalita ng mainstream media, walang nakaalam dito, kundi ni-reveal ito ni Attorney Torion ngayon. Ngayon lang ito ni-reveal. Kasi alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy, lang yan, hindi masyadong maingay yan, no? Pero may gawa, no? Ginagawa niya. Kasi matalik na magkaibigan itong si Pastor Apollo Kibuloy at si former President Duterte. Bakit ko ba nasabi ito? Bakit ko ba tinapik itong ginawa ni Pastor? Kasi po, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga audience ko dito sa Donmar TV, na dapat rin talaga nating iboto at manalo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi po, si Pastor Apollo Kibuloy, kung mananalo po ito, malaki po ang bagay na makakatulong po ito kay Tatay Digong kasi matalik niyang kaibigan ito. At hindi lang matalik na kaibigan, very loyal friend. Alam naman natin si former President Duterte. Hindi naman yan mayaman. 'Di ba? So, in that way, no, we are very hopeful na kapag mananalo na si VP Sara sa 2028 at mananalo rin itong si former President Duterte bilang mayor ng Davao, malaking chance na si Pastor Apollo Kibuloy po ay makalabas sa kulungan. Kasi alam naman natin na yung pagkakakulong ni Pastor Kibuloy ngayon, yan? In my opinion, political persecution yan. So, malaki ang chance na makalabas si Pastor. At kung makalabas si Pastor, no? At makalabas na rin soon, in God's perfect time, si Tatay Digong, meron na pong tutulong kay former President Duterte, not only financial, but spiritual also. Kasi si Pastor po, magaling kasi ang leadership ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi kasi corrupt si Pastor. Lagi ko na yung sinasabi nung nag-guest tayo sa Banateros doon sa SMNI, na si Pastor Apollo Kibuloy kasi zero corruption. Kaya nakikita po natin ang resulta. At yan ang nagpapatunay, kung titingnan mo yung KOJC. Diba? So, kaya ko to ngayon pinakita itong video na ito kasi nangingiilangan tayo na isang Pastor Apollo Kibuloy para kay former President Duterte.
Imagine ha, nakakulong na nga itong si Pastor Apollo Kibuloy pero tinulungan pa rin si Tatay Digong. Himuaon sa imong mahimo. So giapil nato sumala sa instructions ni IAS si Presidente Rodrigo Duterte. And nahibalaan na ninyo kung unsay nahitabo, pati pagpapirma na lang sa verification galisod pagyud me kay ngano ang notaryo publiko dili pasudlon didto sa Villamor Air Base. Pero kinsa imagine that one ha. Natrabaho na nila at lahat ng mga papeles, okay? Para lang na hindi maaresto si Tatay Digong at madala papuntang The Hague, Netherlands. Ginawa talaga lahat ni Kibuloy at ni Attorney Torion. Pero nagka-problema sa Villamor Air Base kasi nga hindi sila pinapapasok doon. Diba? Sa pamumuno ni Marbil at ito mga PNP, no? Hindi ko lang alam kung may tulong ba ito rin galing sa AFP kaya hindi sila nakapasok. Yun ang masakit. Pero ang hindi natin nalalaman na isa sa mga tumutulong ng malaki para hindi sana mapunta si Tatay Digong doon sa The Hague, no? Si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakakulong siya. Di ba? Ang nag-request sa ako para himuon tong tanan, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Di ba? So, tayong mga supporters ng Duterte, malaki rin ang utang na loob natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman nang hihingi si Pastor pero nangangailangan tayo ng isang Pastor Apollo Kibuloy. Kaya I am encouraging lahat ng mga nanonood dito sa Donmar TV, iboto natin si Pastor Apollo Kibuloy at ang PDP. Huwag kalimutan ha, Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Hindi man ako binayaran ni Kibuloy dito sa pag-promote ko sa kanya dito sa akin channel. Hindi. Ang sa akin, prinomote ko si Pastor. Kung gusto nyong totoong pagbabago, walang korupsyon, iboto natin si Pastor. Dahil si Pastor po, malaki po ang maitutulong niya sa administrasyong Duterte kung mananalo sa 2028. Ana siya nga amigo. Loyal kaayo. Dili mo talikod bisan pag-iingnan. Talit di si Digong. Kay suportaan ka na mo. Tanggalon na mo ang suspension sa SMNI. Tanggalon na mo nang imuhang kaso. Gidawat ba na ni Pastor? Wala. Tungod kay si Pastor tinuod nga amigo. Sabi niya, dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay totoong kaibigan. Okay? Karong panahon na akong mga kaigsunan, pareho manggitang taga Davao. Gikinahanglan nato ang mga senador nga dili mapalit, dili madala sa intriga. Yan ang sinabi ni Atty. Torion, na kailangan natin ng isang mga senador na hindi mabibili sa pera. May mga prinsipyo. At yan na po, walang iba kundi ang mga PDP. Kung iboboto mo itong alyansa ng Bagoong Pilipinas, now good luck. Kasi doon sa kabila, pera-pera lang ang labanan nila. Pera-pera lang ang nagpapatakbo para sa kanila. Dili yun mo baliktad! Hindi mga balimbing ba? Isa na doon si Tol Tolentino, si Tol. Isa yon sa example na balimbing. Manny Pacquiao, dati niyang binira ang nung nagkalaban sila ni Marcos. Sabi niya, mga magnanakaw raw yung mga Marcos. Yun pala, nakipagkaalyado sa mga magnanakaw. Di ba? Nakakalito. Ano tawag mo doon? Ang tawag doon ay balimbing. Balimbing. Tanawa tong mga
mang tabangan sa atong pinalanggang Tatay Digong. Tuwa na spikas. Correct. Diba? Sino yung mga tinulungan ni Tatay Digong? Nandoon na sa kabila. Tolentino, nandoon na. Si Manny Pacquiao, tinulungan niya ni Tatay Digong, nandoon na sa kabila. Diba? Anong tawag mo doon? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, sa totoo lang. Sobrang kapal. Kung atuang ibutang si Pastor Apollo Sikibuloy, di na madala og kwarta. Correct. Kaysa tinuod lang, naa naman siya, ana. Di-freeze ka ni, para dili magasto karong eleksyon na. Dili po siya madalaan na pasikato na siya, kay dili na niya na kinahanglan. So, hangyoon ta kamo, mga taga Davao, pwede ba nato padaugon ang anak sa Davao nga si Pastor Apollo Sikibuloy? Pwede! Pilipinas, pwede ba nato padaugon si Pastor Apollo Sikibuloy? Pwede. So, yun po ang panawagan po ni Atty. Torion. Guys huwag kalimutan Pastor Apollo Kibuloy po. Okay? Number 53, si Pastor Apollo Kibuloy. Please vote for Pastor Apollo Kibuloy. Malaking tulong po yan. Okay, so move tayo sa next topic natin. Ito na. Itong former Supreme Court Associate Justice na si Adolfo Azcuna, na malaki ang nakikita niyang kamalian dito sa pag-aresto kay Tatay Digong, na meron talagang violation, no? Tapos ang nakakalungkot dito, ang ICC walang pakialam. Okay? Pasok. The warrant of arrest, its validity, and our obligation to honor it continues because of 127. But 59 no longer applies. Is that do you agree with that view? No, my view is that you cannot be selective. If you want to apply the Statute of Rome because you are still obliged, then you apply the whole thing. Yeah. So, merong point itong si former Supreme Court Associate Justice Azcuna. Nasabi niya, you cannot be selective. Na hindi na applicable yung number 59 sa batas. 'Di ba? So, kung tinatanggap mo yung Rome Statute ng dapat tatanggapin nyo lahat ng batas. Hindi, you cannot be selective. Ito lang yung susundin namin na batas eh. 'Di ba? Tama nga siya eh. Continue. So to me, there is a violation. But as I said, the ICC doesn't care if there's a violation. The warrant of arrest. Yan ang nakakalungkot. Alam na nga ng mga taga-ICC na di ko lang alam kung nakarating na ba ito sa mga ICC judges. Ito yung pagkatungkol sa iba kasi yung kaso ni Tatay Digong sa when it comes to the war on drugs o crimes against humanity. Iba yon. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagkakahuli kay Tatay Digong. Kung yun po ba ay in a correct procedure. Ayon dito kay Associate Justice Azcuna, meron talagang violation ginawa. Ang nakakalungkot po dito, sabi niya, the ICC doesn't care. I'm not so sure kung nakapagdesisyon na ba ang ICC, pero kung tama itong sinabi niya na ang ICC ay walang pakialam dito sa violation na nakomit dito sa Administrasyong Marcos, nakakalungkot po ito. Hindi po ito maganda. Diba? It doesn't mean na galit kayo kay former President Duterte, kayong mga taga-ICC, kasi dati nung presidente pa si Tatay Digong, minumura-mura niya itong ICC. Diba? Walang pakialam si Tatay Digong sa ICC. Kasi marami naman talagang mga inconsistency itong ICC. Kaya nga, si Tatay Digong, sa totoo lang, hindi yan plastic eh. Hindi yan makipagplastikan. Kung ayaw niya sa'yo, mumurahin niya talaga yan. Kasi po, yung mga kalaban ni former President Duterte,
nung time na siya ay presidente, wala kasing magawa itong mga kalaban ni Duterte, kundi talo na sila dito sa korte ng Pilipinas kasi hindi naman pasado ang kanilang mga ebidensya, kaya humingi sila ng tulong dito sa ICC. Okay? Kaya ito namang ICC ay napapansin siguro ni Tatay Digong at that time na meron rin kayong mga pamumulitika. Okay? Yun bang hindi ba patas ba? Kaya nga si Donald Trump, no, kung matatandaan natin, tumiwalag rin ang Amerika sa ICC. So, why would you control a certain country na alam mong bias ka? At bakit naman tayo at the second view, bakit naman tayo nangingilangan ng ICC when in fact our justice system is working? 'Di ba? Kaya yan isa 'yun sa mga reason na tumiwalag si Tatay Digong. 'Di ba? So, minura ni Tatay Digong ang ICC, prangka siya kung ano yung mga lapses ng mga ICC. So, ngayon na nasa kabay na nila si Tatay Digong, kahit alam nila na sobrang mali po yung pagka-aresto ni Tatay Digong dito sa sa Administrasyong Marcos, alam ng ICC, pero the ICC doesn't care. Yan ang sabi ni Associate Justice Asconia. So, ano ba ang reaksyon natin dito? Siyempre, tayong taong bayan, no? Bakit ganyan yung ICC? Magtanong tayo, kaya pala maraming mga bansa na tumiwalag dyan sa ICC dahil ganyan kayo. Pinipili lang ninyo. Biased kayo, di ba? Hindi naman natin pinangunahan sila, pero sana naman i-recognize ng ICC itong pagkamali ng pagka-aresto kay Tatay Digong. Kasi as humans as we are, alam naman natin ang trabaho ng ICC, kayo po, pinoprotektahan ninyo ang in the welfare of the human beings sa buong mundo. Diba? So, do not be selective. Dahil minura kayo dito kay Tatay Digong, ganyan na lang ang gagawin ninyo. Diba? I hope not. I hope not. Be fair. Okay? Kung alam ninyo na mali yon, isauli nyo si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Idaan nyo sa tamang korte, sa custodial state, which is ang Pilipinas, bago natin dalhin si Tatay Digong sa ICC. Let's work with the correct procedure. Diba? Mali na nga yung ginawa ni Marcos kay Duterte. Inagree nyo pa yung mali. Diba? Yan ang nakakalungkot. Kasi kung ganyan ang sino pang maniniwala sa justice system natin dito sa Pilipinas? Mas lalo na sa ICC. Sabi nga ni Panelo, talagang kangaroo court kayo. Yan ang mangyayari. Di ba? So, yun po, no? Yun ang ipagdasal natin. Sana naman gising-gising naman itong mga taga-ICC na ito. Hindi porket kaalyado nyo sa politika, alam ko naman na marami kayong mga kaibigan dito na mga politicians dito sa Pilipinas, wag naman sanang ganyan na kampihan nyo sila. Dapat fair kayo. Okay? Kasi po, nakakahiya po sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. If you want na mabalik po ang tiwala ng buong mundo sa inyong mga taga-ICC, nakatutok ngayon ang buong mundo, tao, hindi lang Pilipino, dito sa kaso ni Duterte. Nakatutok lahat. Meron na pong internet ngayon. Makapag-research na po ang taong bayan. Di ba? Ay, nako. Ito, pag-usapan rin natin itong sinabi ni Marcoleta kay former President Duterte. Ito po, ipapakita po natin. Ito yung sinabi ni Atty. Ito ay binalita sa Archlight, ha. Sinabi ito ni Marcoleta noong April 6, 2025, kahapon.
Okay? Sa rally siguro ito. Sabi ni Marcoleta, ang kasalanan lang naman ni President Duterte, kung pwede nating tawaging kasalanan, ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Which is mabigat itong sinabi ni Attorney Representative Rodante Marcoleta. Okay? Kasi po, kung ang mga kalaban ni Duterte ang tatanungin, para sa kanila, kriminal po si Tatay Digong. Malaki po ang kasalanan ni Tatay Digong kung mga dilawan at mga loyalista ang mga bangag at mga tabaluslos ang kunan mo ng opinion. May kasalanan raw si Duterte. Sabi ni Representative Marcoleta, ang kasalanan ni Duterte ay minahal niya ang Pilipinas? Yun ba ang ibig niyong sabihin? Kasi po, minahal po ng taong bayan itong si Tatay Digong. Kasi kaming taong bayan, ramdam po namin ang malasakit at tulong at genuine na pagpuprotekta sa taong bayan. Ramdam po namin yan kay Tatay Digong. Pinoprotektahan niya, tayong lahat, mabata, mayan o matanda, pinoprotektahan po yan ni Tatay Digong. Yun lang ang mga kalaban ni Tatay Digong ang nagsasabing hindi, minamalisya, pinopolitika ang ginawa ni Tatay Digong. Diba? Kasi, alam ko naman, hindi nila kaya si Tatay Digong Nagigiba ang kanilang diskarte. Yung mga kalaban ni Tatay Digong, nagigiba ang kanilang diskarte dahil sa ginawa ni Tatay Digong. Ano ba yung diskarte nila? Yung mga politicians na mga sobrang kurap. Yung mga politicians na nagnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi kasi sila makaporma dito kay Tatay Digong. Dahil istrikto Kaya nga tinanggal nila yung PACC ba yun? Philippine Anti-Corruption Commission, di ba? Tinanggal nila. Kasi yun yung nagbabantay sa mga kurap. Ramdam naming taong bayan na minahal kami ng genuine, tunay ni Tatay Digong. At unti-unti naming nararamdaman ang pag-unlad ng bayan. Ngayon, na mukhang si VP Sara po ay lumalaki ang rating at posibleng mananalo sa 2028, natatakot sila. Kaya nga nasabi ni Marcoleta, ang kasalanan lang naman ni President Duterte ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Ito kasing mga kalaban ng mga Duterte, puro lang kasi kayo salita. Yun ang na-observe ko puro lang kasi kayo salita Yung mga salita ninyo na ganito yung gagawin namin, libre ng eskwela, ganyan, yung bigas, 20 pesos per kilo namin, hanggang salita lang naman kasi kayo Hindi kasi kayo katulad ni Tatay Digong na talagang hands-on. Nakikita siya on the ground. Nakikita namin si Tatay Digong na tunay siyang nagmamahal. Hindi mo kasi yan mapaplastic Yung mga nagpapanggap na mabuti, nagpapanggap na tumutulong, makikita kasi yan ng taong bayan ang genuinity ninyo. Kung tunay ba kayo o hindi. Di ba? O tingnan nyo yung mga nagtrending sa social media. Mga politiko na namimigay ng pera, harap-harapan sa kamera. Yun ba ang tunay na nagsiservisyo? Lamang lang sila sa pera.
binigyan kayo ng pera para bumoto sa kanila. Kung mananalo na sila, ayan na. Nakaw ng pera sa kaban ng bayan ang gagawin nila. Dapat ba natin ipanalo itong mga politicians na sumasayaw? Ako ha, aaminin ko, dancer man ako. I am a choreographer sa mga hip-hop competition, sa mga culture and the arts. Choreographer ako, marunong akong sumayaw. Pero, yung mga sayaw-sayaw na yan, sa panahon ng kampanya, sasayaw ka para mananalo ka, hindi ako kumporme doon. Marami dyan, mga politicians na idaan nila sa sayaw-sayaw. Para hindi sila malilimutan ng mga botante. Kayo namang mga botante, huwag kayong magpadala dyan sa mga sayaw-sayaw na yan. Huwag kayong magpadala dyan sa mga pera na mga ayuda. Kasi hindi po pera nila yan, pera nyo yan. Ibinalik lang nila sa kanila. Wala tayong utang na loob dito sa mga sa mga government official na ito. Dahil binayaran natin sila. May sweldo sila every month para magserbisyo sa atin. Kaya, wala tayong utang na loob sa kanila kung nakatanggap man tayo ng pera, ayuda sa kanila. Diba? Mas sila pa nga ang nagkapera sa atin eh. Kasi yung iba dyan, nagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Okay? So, kasalanan ba ang mahalin natin ang bansang Pilipinas? Kasalanan ba ang mahalin natin ang bata hanggang matanda puprotektahan ng isang presidente? Kasalanan ba yan? Oo, kasalanan yan sa mga kalaban ni Duterte. Kasi bobo. Kasi utak talangka, tanga, tambaluslos, bangag. Diba? So, Representative Rodante Marcoleta, in behalf of the Donmar TV, thank you very much. No? At sana po, mabuhay po kayo. Do not forget, vote Representative Rodante Marcoleta sa Senado po. Ipapanalo po natin itong si Marcoleta. Okay? Isa rin ito sa mga mabibigat na magiging senador natin, no? Na talagang sugpuin ang mga korap na mga tao. Huwag kalimutan ha, number 38, Rodante Marcoleta. Number 38 si Rodante Marcoleta. Hindi ko naman kilala si Rodante Marcoleta. Hindi ko nga nakita yan in person. Hindi kami magkilalan. Hindi ako binayaran. Pero pinopromote ko si Marcoleta kasi alam ko kung gusto nyo ng pagbabago at matulungan tayong lahat when it comes to gumawa ng batas sa Pilipinas, ito po ang pinaka bright dyan. Okay? Iboto natin yan. Okay, punta tayo dito sa isang balita na nag-trending. Ito, ako po'y nalulungkot dito eh. Yan, itong balita na ito. Shinare ito na ni Tio Moreno, no? Nakita ko ito sa kanyang page. I hope na this is not true, pero sa tingin ko naman legit kasi po kumalat ito sa social media eh, no? Na sa across the United States of America kumakalat itong travel advisory sa mga airports na napapahiya na naman itong Pilipinas dito sa travel advisory na ito. Ano ba? Basahin natin itong travel kasi ito ay shinare ni Tio Moreno. Sabi niya sa kanyang caption, nakakahiya. Sabi ko, anong nakakahiya dito? So binasa ko yung caption. Sabi dito sa Achi Jimenez Denya, siya yung nag-share dito sa picture na ito. Isa siguro ito sa mga sumasakay sa eroplano na passenger, no? Nangyari po ito sa Sacramento International Airport. Na sabi niya dito sa kanyang post, sa kanyang caption. Ayan, lakihan ko para makita natin lahat, para
baka sabihin yung fake news na naman ito. Kinuha ko to sa ano sa balita sa ano. O sabi dito ni Achi Jimenez Denya, I saw this advisory at the gate. O nakita niya sa gate kasi yung mga eroplano meron yang gate number, di ba? O sa mga mahilig mag-travel, alam nyo yan, gate number 1, 2, 3, marami yan. Naka-assign kung nasaan yung gate mo, saan ka mag-travel. O pupunta ka ng Maynila, o ito yung gate number mo. So itong travel advisory na ito, pinicturan niya. While checking on my flight details, it is very sad to know that this kind of travel advisory is circulating and popping out publicly in airports across United States. How I wish the Philippine government can do something to address this. What can you say? Do you agree? Ano ba itong travel advisory na ito? Babasahin natin kung anong travel advisory na ito. Ayan pinicturean niya. Ayan po ang travel advisory. Okay, lakihan natin para makita ninyo. Ano ang travel advisory na ito? Ayan. Ano natin? Ayan. Ito yung travel advisory. Lakihan natin para baka akala nyo gumagawa tayo ng fake news. Gusto ko lakihan ko para masabi ninyo na ito po ay legit na pinicturan niya sa airport. Okay? Ito. Ayan klarong-klaro yan travel advisory. Travel advisory. Travel advisory. Umiiyak yung anak ko. Naglalaro. Ayan, travel advisory. Homeland Security. Ito yung nakasada, United States of America. I hope na nabasa ninyo ito yung makaya kong ma-enlarge para mabasa nyo rin United States of America, Department of Homeland Security, Washington DC. Kung magtanong kayo bakit malabo, kasi picture ito ng cellphone pinicturan. So in-enlarge ko lang. Passengers, ito yung advisory na mismo. Passengers are advised that the security of Homeland Security has determined that Ninoy Aquino International Airport, Manila, in Manila, itong NAIA, Republic of the Philippines, talagang binanggit talaga yung bansa natin, does not maintain and carry out effective aviation security measures. Ayan, klarong-klaro yan Advisory ito sa Amerika, United States, na ibinalita nila doon sa airport na yon na ang bansang Pilipinas, ang airport ng Manila, hindi raw tayo nag-maintain at hindi raw tayo nag-carry out ng effective aviation security measures. Ito nakakahiya, di ba? So ang tanong, wala bang gagawin si Bongbong Marcos dito? Wala bang gagawin ang Marcos administration dito? Hindi raw tayo marunong mag-maintain sa mga aviation security measures. Alam ko naman na itong travel advisory na ito ay hindi naman ito paninira sa bansang Pilipinas. Ito po ay ginawa ng bansang Amerika, itong travel advisory na ito, para sa safety ng mga passengers. Ginawa po nila ito para sa safety ng passengers. Hindi ito paninira, pero kung ikaw yung taga bansang Pilipinas na pumupunta, mahihiya ka. Hindi ito paninira kasi ang priority kasi nila ang safety ng mga passengers.
Pero, kung napahiya tayo dito, napahiya na talaga tayo. Kaya tayo dito, itong gobyernong ito, kung kayo po ay nasasaktan dito sa travel advisory na ito, sira yung nyo, sarado yung isip ninyo. Dapat hindi tayo, dapat hindi tayo onion skin dito. Dapat may gagawin tayo dito. Alam natin na travel advisory tayo, no? So, kung ikaw, open-minded ka na pagka-leader, may gagawin ka. Dapat i-improve natin yung aviation security measures. 'Di ba? Kung ano yung pagkakamali natin, baguhin natin. I-double natin yung ingat natin. 'Di ba? Aside sa tayong mga Pilipino nakakahiya ito, wag na lang natin isipin yung nakakahiya. Isipin na lang natin yung safety ng mga passengers. Okay? Nakakatakot eh. Imagine that one. They determine that Ninoy Aquino International Airport, Manila, Republic of the Philippines, does not maintain and carry out effective aviation security measures. So, I hope nakaabot ito sa ating mga hindi naman siguro ito fake news kasi kumakalat ito ngayong balita na ito sa social media. Kung alam ng mga leader natin dito sa bansang Pilipinas, please gawan ninyo ang paraan ito for the safety of the passengers. Yun lang po ang aking masasabi niyan. Okay? And kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, kung gusto nyo na hindi na tayo mapahiya like this, no? Iboto natin ang PDP. Iboto natin ang mga kaalyado ni Tatay Digong. Kasi hindi ito mangyayari kung sa panahon pa ito ni Tatay Digong, magagalit si Tatay Digong dito. Kaya vote straight PDP at ipanalo natin si VP Sara sa 2028. Yun lang po ang aking solusyon dyan. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin at pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa channel na ito, sa Donmar TV, kung bago ka pa lang, mag-subscribe na kayo. Okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos na ina-upload doon na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So guys, maraming salamat sa mga audience ko sa Donmar TV, sa mga nagpapakulay, sa mga moderators. Thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God bless and God save the Philippines. Bye-bye.